Sa tuwing papasok ang buwan ng Desyembre, palaging tulala si Tatay Amorsolo dahil naaalala nito ang bunso namin na si Dex. 2 dekada na ang nakakalipas nang mawala si Dex sa lugar ng Mindanao na magpahanggang sa ngayon pang kasalukuyan. Hindi na siya nagpakita sa amin. Ang aking Tatay Amorsolo, dinidibdib ang pangyayari. Palagi siyang may pinupuntahang babaylan. Nagpapahula hanggang sa peneperahan na lang si Itay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dante ang sumulat sa kwentong ito. Ito ay pinagsamang kwento mula sa akin, sa kapatid kong babaeng si Risa at sa tatay kong si Amorsolo. Ito ay may pamagat, Lakbay sa Mindanao ni Tatay Amorsolo. Sana'y inyong pakinggan at magustuhan ang tunay na kwento ng aming pamilya. Kuya! Oh, bakit Risa? Si Itay oh. Tulala na naman. Nanggaling na naman yata ron sa babaylan eh. Na-brainwash na naman. Umaasa pang buhay pa'y bunso natin. Dante, Risa. Palagay ko ako pinagchichismas yan yung magkapatid. Ikaw na nga, Itay. Huwag na kayong umasa. 2 dekada nang wala si Dex. Kung totoong buhay pa siya, di sana na-recover siya ng mga sundalo dun sa Mindanao. Kaya lang wala eh. Ginawa naman nila lahat. Wala talaga. Kaya Itay, masakit mang tanggapin pero 2 dekada na. Tanggapin na lang natin ang katotohanan na nasa maayos siyang kalagayan. Kapiling niya na ang Diyos. Siya nga naman, Tay. Tumahimik kayong dalawa! Kahit anong sabihin nyo, kahit ipagduldulan nyo pa sa akin na wala na ang bunso ko, hanggat hindi ko nakikita ang kanyang bangkay, hindi ako maniniwala. Bakit, Tay? Ano bang sabi sa'yo ng babaylan? Minsan ba, hindi nyo ba naiisip sa sarili nyo? Peneperahan na lang kayo noon. Ano ba kayo? Ilang beses ko bang sasabihin na kailanman hindi sa akin sumingil ang babaylan na yon? Ako lang ang kusang nagbibigay. Di parang gano'n na rin yun. Magkaiba yon, Dante. Magkaiba yung humingi at sa kusang ibinigay. Ito tandaan nyo ha. Sabi sa akin ng babaylan, ang kapatid nyong si Dex buhay pa. O tapos, hindi maituro kung saan banda sa Mindanao? Minsan nagturo. Palpak. Walang tao sa lugar na yun. Walang bakas na may nabubuhay sa lugar na yun. Kaya, tigil nyo na yan. Kami din ang nahihirapan pag nakikita namin kayong tulala. Tuwing sasapit ang Disyembre, hindi na kayo makausap ng maayos. Tay, tulungan niyo yung sarili niyo. Pakiusap. Siya nga naman, Tay. Lumayas si Tatay Amorsolo pagkatapos ng usapang yon. Laking gulat namin. Bandang 4:00 ng madaling araw, may kakaibang kaluskos sa kwarto niya. Sinilip ko si Itay at doon ko nakitang naggagayak siya. Nakasuot siya ng combat shoes, makapal na pantalon na Levi's at makapal din na jacket. Nagulat din ako kasi meron siyang espada na parabang bagong hasa. Sa kanyang dibdib may nakasabit na anting-anting. Teka Tay, saan kayo pupunta? Bakit? Dante, tapos na ang pag-aantay.
buhay pa ang kapatid mo. Sa pagkakataon na ito, hindi na ako aasa sa mga sundalo. Hindi na. Hahanapin ko si Dex. Buhay pa siya. Napanaginipan ko siya kagabi. Humihingi siya ng tulong, anak. Kailangan niya ng tulong ko. Tayo naman saan niyo siya hahanapin sa Mindanao? Tumigil nga kayo. Hindi. Hindi mo ako mapipigilan, Dante. Ikaw nang bahala sa kapatid mo, ha? Babalik ako rito. Nakasama ko si Dex. Huwag mong pababayaan si Risa. Huwag mong hayaang pumunta rito yung manliligaw niyang maitim. Hindi ako buto sa lalaking yon. Ha, Dante? Bahala nga kayo. Pag-alis ni Itay, labis ang pag-aalala naming magkapatid. Maedad na kasi si Itay. Sa pagkakatanda ko nung mga panahon na yon, 79 na si Itay. Pero matikas pa rin dahil hindi niya pinababayaan ang sarili sa pag-gym at sa pagja-jogging. Pagdating naman sa usaping pagkain, maingat din si Itay. Hindi ito kumakain ng baboy. Kadalasan, gulay-gulay lang at nilalaga lang. Ganito naman ang naging kwento ni Itay nang mapunta siya sa Mindanao. Excuse me ho. Ano yon? May kailangan? Baka ho nakikita nyo tong gantong larawan dito. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ba ang itsura ng bata? Dalawang dekada na ho ang nakalipas. Nako, hindi na ganyan ang itsura niya. Pero hindi ko siya nakikita. Kung ako sa'yo, magpahula ka na lang. Bago ho ako umalis doon sa amin, mayroon ho akong pinupuntahan na isang magaling na manghuhulang babaylan. Nasabi niya ho sa akin na buhay pa nga po ang anak kong si Dex at dito siya matatagpuan sa probinsya na ito. Itingin mo nga ang iyong mga mata sa paligid. Malawak ang probinsya namin. 50% liblib. Sige nga, saka isa pa. Gaano na siya katagal nawawala ka mo? 2 dekada ho. 2 dekada. Ano nangyari sa kanya? Bakit siya nawala? Masakit mang aminin pero kapabayaan ko yun bilang isang ama. Ganon ba? Dito ba sa probinsyang ito? Hindi. Sa Davao. Doon siya nawala. Wala ka sa Davao ngayon? Alam ko po. Pero ayon sa babaylan, nandito raw siya ngayon sa probinsya na ito. Sige. Kung ayaw mong gumastos, ikaw ang bahala. Kailangan ba? Kailangan. Para malaman kung nasan talaga ang anak mo. Sige, sino ho bang manghulang sinasabi niyo? Saan ang bahay niya? Ngayon din, magpapahula ako. Nasa harap mo na siya. Kayo? Ako nga. Ganon ba? Sige. Magkano ba? 300 pesos. 300? Kalaki naman. Bahala ka kung ayaw mo. Taman-tama pa naman Martes ngayon. Malakas ang kapangyarihan ko sa panghuhula. Sige, walang problema. Ito. Matapos iabot ni Itay sa matandang iyon ang 300 pesos, umupo raw ito sa tapat niya. Anong ginagawa mo? Bakit gumaganyan yung mata mo? Shh! Huwag kang maingay. Yung kulay itim na mata ng matanda ay napalitan ng purong puti na parabang
nagkaroon ng katarata sa mata. Tapos, yung mukha raw nito'y gumegewang at mas lalong kumukulubot ang muka. Hindi maintindihan ni Itay Amorsolo ang ibig sabihin nun. Maya-maya pa, bumubuka ang bibig ng matanda at nagsasalita sa wikang hindi niya maintindihan. Oh, ano nang nangyari? Nakita mo ba ang anak ko? Huwag kang masasaktan pero... Pero ano? Ano? Sabihin mo. Ang iyong anak, buhay pa. Talaga? Oo. Pero, hindi ka na niya kilala. Hindi ka na hinahanap ng anak mo. Masaya na siya sa piling Sa piling nino? Nino! ng aswang. Ano? Anong aswang ang pinagsasasabi mo? Ang iyong anak ay kinukuhanan para maging kumpleto ang isang pamilya. Kinukuhanan ng ano? Bastos kung papakinggan, kinukuhanan siya ng punla sa katawan. Naintindihan mo? Ibig mong sabihin, ginagamit siya para magkaanak, ganun ba? Wala namang problema ron eh. Gusto ko nga magkaapo eh. Ang problema, aswang. Aswang ang kapiling niya at masaya na siya doon. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na kung saan ka man nang galing. Matapos daw noon ay tinalikuran si Itay. Sa totoo lang hindi ka panipaniwala, Commander, ang binitiwang salita ng matandang manghuhula. Nang dahil doon dumiretso na lang si Itay sa paglalakad. Tinatanong niya rin kasi kanina kung saan matatagpuan ang lugar na yon pero walang masabi ang manghuhula. Napagod na si Itay sa paglalakad. Hanggang sa ito'y napatapat sa isang karinderya kung saan nakangiti sa kanya ang babae sa loob. Maganda raw yung babae. Nakapusod at halata mong mukhang kulang sa pagmamahal. Iha! Pwede ba humingi ng tubig? Tsaka bigyan mo na rin ako ng isang tasang kanin tsaka isang platitong ulam. Sige at babayaran ko. Hala, si Itay napagod na. Sandali lang. Teka, akala ko babae ka. Hindi na importante yon. Kukunan muna kita ng tubig. Matapos bigyan si Itay ng tubig, doon niya sinabi ang pakay niya sa probinsya na yun. Ganun ba tatay? Kawawa ka naman pala. Akala ko na may isa kang matandang manglalakbay na naghahanap ng aliw. Ikaw talaga. Naloko mo ko Ang ganda-ganda mo sa paningin ko, bakla ka pala. Tay naman! Huwag mo naman akong ginaganon. Kahit ganito ko, pusong babae pa rin ako. But anyway, patingin niya uli ng larawan na yan. Parang namumukaan ko ito. Kung hindi ako nagkakamali, may nunal siya dito. Oo, dyan sa baba ng ilong. Oo nga. Kilala ko siya. Saan siya makikita? Yun ang anak ko. Actually, kanina lang kumain sila rito. At ang kinain, dinuguan. Dinuguan? Oo, tapos yung kasama niyang babae maganda pero mabaho. Amoy, ew! Basta mabaho. Kadiri. Naku, duda ko, gabunan yun. Anong gabunan? Gabunan. Aswang, for short. Di mo ba alam yun, Tay? Tagasang ka ba? Ay, taga Malabon ako Malabon?
San yun? Maynila, parte ng Manila, NCR. Kaya pala, ignorante kayo sa mga ganong salita, no? But anyway, sigurado ako, yan yung anak mo. Yung may kasamang magandang babae pero mabaho. Palagay ko talaga, malakas ang kutob ko na gabunan yung babaeng yon. At sa palagay ko, hindi talaga ganon ang itsura nun. Ganon ba? Saan ba sila matatagpuan? Iyon ang problema natin, Tatang. Kasi, kakain sila rito. Alis agad eh. Di ko alam kung saan sila tumutuloy pero mas mainam siguro, Tatang. Dumito ka muna. Sigurado ako bukas. Pag open namin ng karinderya namin, sila agad ang una naming customer. Paano ba yan? Saan ba may matutuloyan dito? Tatang naman. Pwede rin sa bahay ko. Pwede ka doon. Tapos, aagahan nating pumunta rito. Siguradong nakaluto na ang chef namin. Ano? Baka pagbayarin mo ko. Ano ka ba naman? Wala nang libre sa panahon na ito. Ganon ba? Magkano ba? 500. Pwede na yun, Tay. Sige. Nang ako'y makapagpahinga naman masakit na ikasukasuan ko eh. Mabait naman ang baklang yon. Tinanggap siya sa paupahan niya. Doon ay inasikaso si Tatay Amorsolo. Pinakain, pinabihisan, at pinabanguhan. Niyaya pa nga siya ng baklang uminom, kaya't pinatulan siya ni Itay. Alam mo kasi, Tatay Amorsolo, dito sa lugar namin sa Mindanao, hindi lang naman Muslim ang mga tao rito. Katulad doon sa karinderya namin, kita mo meron kaming reseping baboy? Oo nga, napansin ko nga. Ganto yan. Kung sa Luzon maraming lingwaheng ginagamit doon, dito rin sa Mindanao, halo-halo din ang lingwahe dito. Tsaka, huwag ka rin magtitiwala basta-basta ha? Sa Luzon marami ding masasama, pati rin naman dito. Okay? Kaya nga, nagpapasalamat ako sa iyo kasi nagtiwala ka sa akin at nagkapera pa ako. Anyway, Tatay, matulog ka na. Nakainom ka na eh. Sige. Hindi raw nakatulog si Itay ng gabing yon. Tumutulo ang kanyang luha. Pinagsamang kaba at pagkasabik sa kapatid namin ang naramdaman niya sa gabing yon. 3:30 ng madaling araw. Kinakatok na siya ng bakla sa kwarto. At ayon dito, pupunta na raw sila sa karinderya. Tara na, Tay. Nakagayak ka na ba? Oo. Sige. Tara. Nag-abang si Itay doon hanggang sa pagsikat ng araw. Kaya lang, hindi dumating ang inaasahan. Wala naman eh. Akala ko ba silang unang kakain dito? Dati-dati sila eh. Huwag ka mag-alala. May oras pa oh. Baka malay mo. Pagpapalubog ang araw, tsaka sila dumating. Okay, sige. Magsasarado na sila ng 6:00 nang biglang may humahabol pa na customer. Sandali lang. Meron pa ba kayong dinuguan? Tay Amorsolo? Siya to. Ha? Teka. Hoy! Ang sabi ko meron pa ba kayong dinuguan dyan? Okay. Wait a minute. Tay, tignan mo. Hindi. Hindi siya yan. Tay, ano ka ba? Lukso ng dugo. Pakiramdaman mo, siya talaga yan. O ano ba? Bebentahan mo ba ako? O gigibain ko tong karindere mo? Gutom na ako Dex? Dex anak? Sino ka? Dex? Anak! Sabi ko na nga ba, ikaw yan eh. Bitiwan mo ako. Hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin, matanda ka, sasamayin ka sa akin. Dex,
Ano ka ba? Ako ito ang tatay mo. Pinagtulakan daw si Itay ng kamukha ng kapatid ko na halos hindi siya makilala. Lumapit din doon yung magandang babae na sinasabi ng bakla. Tunay ngang mabaho ang amoy ng babaeng yun. Hindi niya ako nakilala. O di ba sabi ko sa'yo, yun yung hinahanap mong bata. Oo nga, siya nga yun. Tumaba lang at umitim. Iha, samahan mo ko. Saan? Susundan natin sila. Naku, ayoko no? Gabunan yung babaeng yon. Nakakatakot siya. Baka mamaya, gawin tayong hapunan ng mga yun eh. Sige na, babayaran kita. Kahit magkano. Parang ayaw mo na. Sumama ka lang sa akin. Samahan mo ko. Paano ba to? Sige na. Ay, ganito na lang. Meron akong anak na gwapo sa Malabon. Ito ang larawan ng anak ko. Tingnan mo. Binata yan. Naku friendly yan sa mga bakla. Samahan mo lang ako. At kapag umuwi ako sa Malabon, kukunin kita. Meron akong negosyo doon na pala isdaan. Pwesto ng isdaan. Doon ka na magtrabaho sa akin. Sigurado, magkakaibigan kayo ng anak kong si Dante. Oo, mabait yun. Paano ba to? Ang hirap namang tumanggi, pogi. Pero sigurado ka, Tatay Morsolo, magugustuhan ako ng anak mong si Dante? Oo naman. Ano, samahan mo ako? Kundi lang pogi yung anak mo Itay eh. Hindi talaga ako sasama sa'yo. Pero, sige na nga. Sinundan nila kung saan nagpunta yung kamukha ng kapatid ko. Pumasok daw sila sa loob ng magubat na bahagi. Madilim na nung oras na yon. Mabuti na lang nakahanda si Itay. Naglabas ito ng ilaw na siyang nagbibigay liwanag sa kanilang dinadaanan. Ayon kay Itay, talaga namang nakakatakot ang buong paligid. Halos wala silang makita. At ang tanging naririnig nila nung oras na yon, pagtama ng paa sa mga tuyong dahon at tuyong sanga sa lupa. Malalakas na hiyaw ng ibon. Nasabi nga ni Itay, hindi raw yata normal na ibon ang mga humihiyaw. Hala Diyos ko, Tatay Morsolo, ano ba itong pinasok natin? Nakatakot. Bumalik na tayo. Tumahimik ka. Palagay ko nasa kalagitnaan na tayo ng gubat. Hindi na tayo pwedeng umatras pa. Sumunod ka na lang. Ano ba yun? Halimaw yata yun eh. Baka kainin ako. Uwi na ako. Hindi baling hindi ko na makilala anak mo si Dante. Sige, bumalik ka. At nasisiguro ko sa'yo, haharangin ka dyan ng aswang. Sige, bumalik ka. Nakakatakot. Lalaki ako. Hawakan mo ito para hindi ka matakot. Ano ito? Espada yan. Pag may lumapit sa iyong aswang, tagain mo. Paano ba? Pag ganon? Anak nang, ayusin mo, tigasan mo. Sabihin mo, lalaki ako. Lalaki ako. Kaya ko to para kay Dante. Bigla silang napatigil kasi kakaibang halakhak daw ang narinig nila nung oras na yon. Nawala rin ang ingay mula sa ibon. Pakawarin ni Itay Morsolo, tao yung humahalakhak. Ano yun? Tao yun? Oo yata. Tao yun. Oo, tao yun. Sino yan? May tao ba dyan? Parang doon sa likod ng puno na yun eh.
Doon yung tumatawa. Anong ginagawa niyo rito? Hindi niyo ba alam? Ang lugar na ito ay hindi na napapasok ng mga tao. Tao? Hindi ka ba tao? Ano ka, halimaw? Tama! Tama ka! Isa kong halimaw na kumakain ng tao! Diyos ko! Ano ba to? Tumahimik ka! Tumahimik ka! Hoy halimaw, kung sino ka mang nilalang ka, hindi ako natatakot sa'yo. Siguro naman nakikita mo kami. May hawak akong matalas na espada. At kapag nagkataon, itatarak ko ito sa'yo. Halimaw! Harapin mo ako! Hindi ikaw ang pinunta ko rito. Ang anak ko! Ilabas mo ang anak ko! Ilabas mo si Dex! Mula sa likod ng isang punong mataba, lumabas doon ang isang napakatabang lalaking maitim na kahubad. Litaw ang matutulis na pangil at kulay pula ang mga mata. Nandito na ako. Ngayon lang ako nakakita ng tunay na pagkain. Binabawalan kasi nila ako. Pagkain? Oo, pagkain ang tingin ko sa inyo. Salamat sa biyaya. Sige, lumapit ka. Subukan mo. Talagang titigpasin ko yung tiyan mong malaki. Subukan mo. Tignan natin kung tatalab sa akin yan. Dinamba sila ng matabang lalaki. Mabilis naman silang nakakailag. Hinataw ito ni Itay, kaya't tinamaan sa tiyan. Kaya lang, yung inaasahan nating mabubutas ang tiyan ng lalaki, hindi nangyari. Tumilapon pa raw ang hawak ni Itay. Sabi ko naman sa'yo, hindi yan tatalab sa akin. Humanda ka ngayon, tao. Katapusan nyo ng dalawa. Unti-unti itong lumakad papalapit sa kanila. Dinakma nito ang bakla, sinakal at dinikdik sa puno. Habang si Itay nagtangkang tumakas pero nadampot siya sa ulo. May kahabaan kasi ang buhok ni Itay, kaya't naabot siya. Bitawan mo ako! Pagkatapos kitang patayin sa sakal, kakainin ko agad ang iyong laman. Sisipsipin ko ang matamis mong kulay pulang dugo. Hinagis nito ang baklas sa lupa nang wala ng malay. At ang aking Itay, hinarap siya sa muka ng matabang lalaking maitim. Amoy lupa! Mabaho! Talagang mabaho ako. Wala kang makakain sa akin. Hindi ako masarap. Kaibigan, maghulos dili ka. Alam kong tao ka pa rin. Tao ka, hindi ba? Kung kailangan mo ng pagkain, marami akong dalang sardinas. May dala akong bigas. Merong mga tinapa, may toyo yung hindi nasisira, pwede nating pagsaluhan. Iniinsulto mo ba ako? Ano ka mo? Hindi ka mo ako tao. Nagkakamali ka. Tignan mo ito. Ngayon, kahit mabaho ka, pagtsatsagaan na kita. Kakagatin daw sana nito ang ulo ni Itay nang biglang bumangon ang baklang walang malay at hinampas siya ng matabang kahoy.
Bumulagta sa tabi ni Itay ang matabang lalaki. Sabi ko na nga ba, lalaki ako. Hanggang diyan ka lang pala eh. Sa palagay ko, bakla, nagbibiro lang ito. Bakit mo naman hinampas? Aba, ako nga eh. Sinakal niya ako. Dinikdik niya ako dyan sa puno na yan. Tapos, hinagis ba naman ako sa lupa? Biro ba yon? Ay, halika, tulungan mo ko. Anong gagawin natin dyan? Nakikita mo yon? Ano yon? Kubo yun. Malabo na ba mata mo? Hindi naman. Sigurado ka kubo yon? Oo, kubo yun. Sa palagay ko, diyan nakatira ang taong yon. Sige. Ipinasok nila sa kubo ang lalaking napakapangit at mabigat. Doon, tinalian nila ito ng lubid at inantay ang pagkakataon na magising ang lalaki. Hanggang sa sumikat ang araw, tulog pa raw ang lalaking yun. Ano ba nangyari dito? Patay na ba ito? Humihinga pa. Teka, tignan mo. Bumabalik yung dati niyang anyo. Mula sa pagiging pangit na itsura, naging isang normal at matabang lalaki yung taong yun. Aba, sabi ko na nga ba, tao ka pa rin. Umalis na kaya tayo rito? Natatakot na ako eh. Baka may kapatid yan. Hindi. Nararamdaman ko, bakla. Nararamdaman ko mabait siya. Sino kayo? Bakit ako nakatali rito? Nakalimutan mo na ba? Ha? Oo nga no? Oo nga, natandaan ko. Hinampas mo ko ng kahoy. Kapag ako nakawala rito, may kalalagyan ka sa akin. Tama na yang kaibigan. Mag-aminan na tayo, hindi ka naman talaga masama. Hindi ba? Ginagawa mo lang yon dahil sa gutom. Kung gusto mo, ipagluluto kita ng kanin, ng tinapa. Tama-tama. Meron akong kaldero dito. Hindi ako kumakain yan. Ang kinakain ko, hilaw na laman. Hindi. Kumakain ka nito. Nararamdaman ko mabait ka. Ipinagluto pa siya ni Itay habang nakatali. Pagkatapos magluto, kinalagan siya ni Itay. Halika na, kumain na tayo. Sinabi ko sa'yo hindi ako kumakain yan. Kaibigan, sabihin na natin ganon. Pero alam ko mabait ka. Hindi ba? Ano bang kailangan nyo rito? At bakit kayo napadpad dito? Kaibigan, hinahanap ko ang aking anak. Heto siya. Sigurado ko, nakikita mo siya rito. Oo, kilala ko yan. Bakit? At paano mo siya naging anak? At sa pagkakaalam ko, ang taong yan ay kinukuhanan nila ng punla sa katawan para makarami. Bakla? Anong bakla? Ako bakla ako ha. Pero, ewan ko, nararamdaman ko mabait ka nga. Anyway, pwede mo ba kaming samahan? Saan? Diyan, sa larawan na pinapakita ni Tate Amorsolo. Samahan mo naman kami. Miss na niya yung anak niya eh. Hindi ko kayo masasamahan. Matagal na panahon na akong humiwalay sa kanila. Nabubuhay ako mag-isa. Kung ganon, mabait ka nga. Oo, hindi naman talaga ako kumakain ng tao. Ang kinakain ko, mga buhay na hayop lang. Gusto ko lang kayong takutin kagabi. Gusto ko lang kayong imbitahan dito sa bahay ko. Kasi alam ko kapag nakita kayo ng mga kalahi ko, yun, hindi kayo makakaligtas. At nagpapasalamat din ako sa inyong dalawa dahil hindi nyo ako tinuluyan. Kasi, naramdaman ni Tate Amorsolo na mabait ka naman daw, sabi niya. Yun na nga eh. Ngayon, bilang pagbabalik ng kabutihang loob, sasamahan ko kayo
Pero hanggang doon lang sa papasok. Pagkatapos doon, bahala na kayo sa buhay niyo, ha? Hindi ko na kayo sagutin. Siya nga pala, yang lalaki sa larawan. Yan ay asawa ni Esmeralda. Si Esmeralda, ang prinsesa ng gabunan dito sa lugar namin. Ganon, Esmeralda? Pangalan ng matanda yun ah. Oo, matanda na si Esmeralda. Pero kahit matanda na siya, kaya niyang baguhin ang anyo niya. Kaya niyang magmukhang dalaga sa paningin ng taong magugustuhan niya. At higit sa lahat, kahit matanda na ang isang aswang na babae, kaya pa ring manganak. Sasamahan ko kayo. Salamat, kaibigan. Salamat. Sinamahan nga noon si Itay at ang bakla. Pagdating daw sa dalawang magkatabing puno, huminto sila tapos itinuturo ng lalaki. Yun daw mga kubo na yon. Diyan nakatira ang kapatid naming si Dex. Hanggang dito na lang ako. Hindi ko na kayo masasamahan pa. Nariyan ang taong hinahanap nyo. Paano? Mag-iingat na lang kayo. At ito rin pa ang isa kong may papangako sa inyo. Kung sakali mang makatakas pa kayo sa lugar na yan, tumakbo kayo sa kubo ko. Oh, ano pa inaantay mo, Tatay Morsolo? Lakad na! Hindi mo ba ako sasamahan? Naku, hindi na. Dito na lang ako. Sige, ikaw din. Hindi kita papakilala kay Dante. Sige na nga. Bago sila pumasok doon, may inabot sa kanila ang lalaking mataba. Bato na kulay itim. Ayon dito, hawakan lang daw nila. At matutulungan sila noon pag kinakailangan. Nilakaran na ni Itay ang papasok sa lugar na yon. Malayo pa lang sila natatanaw na nila yung mga batang naglalakad, naglalaro at naghahabol ang puno. Hanggang sa nagulat na lang si Itay. Sa taas daw ng puno may sumigaw. Isang batang nasa 10 taong edad. May tao! May tao! May tao! May nakapasok na tao! May tao! May tao! Hoy! Bumaba ka dyan! Baka mahulog ka dyan! May tao! May tao! Tila na alarma ang mga nasa loob ng kubo. Lahat daw ng mga tao roon nagsigsilabasan. May bata, may matanda. At doon nakita ni Itay ang bunso naming si Dex. Dex! Anak! Sabi ko na nga be, matatagpuan kita rito. Siya na nga yan. Kumbinsihin mo na umalis na tayo, natatakot na ako rito. Dex, anak. Natatandaan mo pa ba ako? 2 dekada nang nakalipas. Nang huli tayo magkita, anak. Sino ka? Dex, ako ito, ang Itay Amorsolo mo. Wala akong kilalang Amorsolo. At hindi ka ang tatay ko. Siya ang aking ama. Sino ba kayo? Ang tapang nyo namang magpunta rito. Hindi nyo ba alam? Hindi na ito nararating ng mga tao, maliban sa amin. Kabagis. Pwede ba tayong mag-usap? Dala ko ang birth certificate ng anak ko. Patunay na ako ang kanyang ama. Marahil hindi mo na ako nakikilala, anak, dahil sa tagal ng panahon. Maliit ka pa nang mawala ka. 7 taon ka pa lang. Anak, maniwala ka sa akin. Ako ang tatay mo. Ako! Umalis ka na rito. Hindi kita kilala. Binabalaan kita. Kapag hindi ka umalis dito, mamamatay kayong dalawa. Ano ba naman yan? Hindi ganyan ang pag-iistima ng bisita. Papasukin ang bisita. Maghanda ng makakain. Aba, mabait naman pala eh. Sige, pumasok kayo. Mag-usap tayo sa loob. Napansin ni Itay ang kakaibang kindatan
ng mga tao na para bang may ibig sabihin. Ganun pa man, pumasok sila sa isang kubo at doon nakita nila ang isang lalaking naglilitsyon daw ng isang napakalaking aso. Kaibigan, ano ba yan? Aso ba yan? Yes, aso to. Masarap to. Kaya naman pala gustong gusto kong karnihin yung aso kong umaalulong kagabi kasi may darating na bisita. At kayo pala yon. Welcome sa aming baryo. Ay, salamat pero hindi kami kumakain ng aso. Dito sa baryo namin, kahit maliit na bubuwet, basta pwedeng kainin kinakain namin. Kaya huwag kayong mag-iinarte. Magugutom lang kayo. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay. Sa kabilang kubo inanyayahan sila dahil naroroon daw ang malamig na tubig. Pagpasok nila doon, agad na bungaran ng itay yung isang malaking baso na gawa raw sa puno ng kawayan. Inumin mo na ito, malamig to. Ang laki namang baso nito. Ganon talaga. Para mapunan ng inyong uhaw sa mahabang paglalakbay. Ako muna. Uhon na ako eh. Sige. Pagkainom ng baklang kasama ni Itay, nakaramdam daw ito ng hilo, kaya't nagsabing uupo muna at magpapahinga. Sa pagkakataon na yon, nagdududa na si Itay. Baka raw kasi may nilagay ang mga yon sa inumin. Huwag ka mag-alala, Tatang. Walang lason yan. Gusto mo, ako inom eh. Ano? Sige, kung nauuhaw ka be. Uminom yung lalaking naglilitsyon ng aso pero wala naman daw nangyari. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pansamantala ko munang puputulin ng ating kwento at itutuloy po natin bukas. Salamat po sa pangunawa.